Honorable Francisco Sco Moreno Domagoso. Kasama rin po ang ating Police Brigadier General Arnold Abad, our District Director. Ay. Kita ba? Ibaba ko na lang. Sabi nga sa hindi ka mo magpati, ha? Kita nyo na ito. Hindi kaya pa rin sa... Marami. Anyway, good morning. Good morning, boss. Thank you for your time. And I always like to lagi pong binibigyan ng diin at pasasalamat ating mga friends in the media helping us informing the general public, the people of Manila, on the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. Kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief AFP, and the leadership of our District Director, General Army Abad, and the men and women uniformed personnel, the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again for the city. I have here also the Vice Mayor, Vice Mayor Chi Atienza, and Colonel Destura, Chief of Staff of General Abad. And welcome to our regular meeting in our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what they call criminal activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects under warrant, and the most famous, the group doing things, committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Layo kayo ng konti, baka madurahan kayo. Amen. Here, Kurt Russell Del Rosario, alias Russell, top 4, district level, statutory rape, Pandakan Police Station, Police Station number 10. Si Russell. Ayan. Si Russell ay may arrest warrant, criminal case number R-MNL-255-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Barrias, +8, presiding judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. No bail recommended. Number 2, Nino Cortez
E. Branzuela, alias Cuyano o alias Nino, Top 7 Regional Level Rank, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the, again, supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-MNL-18-1042-85-CR issued by Honorable Marister B. Vegana, presiding judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz, San Basilio. Okay. Number 3, Jaco de la Cruz in Cabasares, Top 5, District Level, murder by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, presiding judge, Regional Trial Court, Branch 185, under criminal case number R-MNL-25-05-268-CR. No bail recommended. Jaco. Gabo. Number 4, Juan Ian Valdemar E. Labadero, Top 1, Station Level, Kidnapping. Dayan Santa Cruz Police Station, Scene number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, presiding judge of Regional Trial Court, First Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Dalit salita po ito'y nagtago sa Maynila. Dito po namahay. No bail recommended. Manila. Marilyn Ponce E. Artajo, Top 2, Station Level, violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165. Sabihin, nagtotrumpeta po ito. Precinto 13. Kaya po lang parang game. Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez E., presiding judge, Regional Trial Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Dura-Dura group. O maalala niyo yung mga nagpa-viral, nabibidyoan. Kung araw, salisi lang. Ito, may style na. Sabi, may dura ka. Kasi yung piti ka, kasasalisi yan. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Tapos buong grupo ko. Arrested. Rafi Boy de Dios Sia. Brandon Dato E. Parejo. Kyle Robbie Cachiler Maduli. Jomar Carnate E. Tanyahura.
Danilo Rosales E. Mojica. Maria Cristina Luceño E. Bruno. Ayun yung complainant. Sorry. Ano yung complainant? Yun, 5. Ako paduduraan yung web apps. Ito, may complainant sa basunan namin. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, sa Licey. Yung araw, tawag lang namin dyan sa Licey. O kaya, budol. Budol. But at least, I'm happy to report to you sa ating mga kababayan sa Luzon na itong mga kriminal, magtago man sa Maynila o tumakbo man, ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Hahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad ng halimbawa, isang lumapit dito nung isang araw, nahanap na yun. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, gusto yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think yun, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas. At binibigay namin sa usgat yung para masabi kung sila may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap na kami ni General Abad kahapon, sabi ko pa rin, ito sa lakas ng kulay. Maraming saradong negosyo, marami yung mga tulonges, mananamantala yan. Style yan eh. Kaya naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin ito. Basang-basa niya rin naman. So, in our own little way, trabahuin natin. Panagutin natin sila. Yan po yung dura-duragan. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili ninyo, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pamumuno. As we committed to our people. At hindi kami mangingimik na iparata kayo ng iparata rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Tutulong-tulong ang inyong PNP at ang amalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way. Kung meron kayong katanungan sa amin ng Vice Mayor, sagutin namin kami nila General. Thank you for your time. Good morning, Mayor. Trish na po from DZMM. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pang-modus po na? Yung nakakalawit. Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim?
I'll send you a copy also of the police report. But I'll let him answer. I'm Police Major Bautista po ng DPIO. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniibig po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabay nila pag-akyat, ipitin nila. Hanggang sa mapapa-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw. Kaya ingat kayo sa pagbili ng cellphone. GSM yan. GSM. Galing sa magnanakaw. Hindi ka tayo Maynila. Okay. Iyon ako. Yung tura-tura kasi. Kasi may panahon na estudyante rin ako eh. Tama. Biktima ako eh. Ewan, pareho ito ng modus ng yung nagawin pareha. Hahawakan yung binti mo. Sa ka na pa talaga, kaya ako pinapanganak ng mga pangalan. Hindi, ma-distract yung attention mo. That's exactly. Hawakan yung binti mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo, hanggang biglang, hindi isa eh. Pinakamababa yata 4 o 5. Mga dudungguling ka, makapalimong ka. Pareho ba yun? Pareho halos. Paano dura ka? Bisa naman may sabi, may dura ka rito. Kuya attention mo, sabay tunggol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro madalit salita, totaling ito. Salisihan. Sasalisihan. Nag-iiba lang ng branding. Dati, salisi. O yung laglag bariya. O yung biglang sabihin, basag yung ilaw mo sa kotse, sa likod. Pero lahat yan, ang general principle niya, salisi. Talagang gusto kang dugutan, gawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinadakma ka for no reason. So ito, ang common sa kanila, lituhin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, sa jeep, lilituhin ka. Sa bas ako nadali. Sa bus ka nadali. Tatanga-tanga ako nun. Sabi ko kasi, sir, ito na. Balikan natin yung kwento. Nakuha na yung cellphone. Nabibenta pa ba sa Manila? Ilalaw mo pa ba yung gano'n? Bahay yung cellphone, no? Tandaan ninyo, merong anti-fencing. Pinasarado mo yung isinan, di ba gano'n? Basta may anti-fencing. Yun. I'm telling those individuals, or I don't know, may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaaring ginatutuwa nila, maaaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko. May Pasko rin sa pulis. Mache-chepot. At saka mabigat yan. Mabigat na opisya ng anti-defense. Lalo na pag may kumpirmado complainant, we will pursue. Last na ako ngayon. Yes. May pangako ko sa NPD na ibabalik mo yung allowance. Oo nga, 26 sa kanila. 26 milyones ang utang sa kanila ng ship. Okay. Steady lang sila. Good news. Hindi kayo mawawalan. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resources, enforcement unit.
we're just gonna do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang cause kasi very minimal, virtually none. But, nandito naman kami lang. So, yun muna mga inuuna namin. Mag-akot ng basura, disiplina sa kalsada, tapos pagka bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay. Ed Reyes po sa People's Tonight. Kay General Abad. General, pinaiiral niyo rin ba yung paramihan ng huli sa mga station commanders at iba pang unit ng MVP? Magandang umaga po. General Abad po, ang labang talaga ng District Director ng Manila Police. Not necessarily naman po na nagpaparami. Sadya lang ang best effort na binibigay ng ating pulisan. Resolve na rin po sa guidance ng ating Chief PNP at ng Regional Director at ng ating mananayo na hindi po tumitigil 24/7 at 2 shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911, narating po. Wala po limit. Yan po sa Isinit naman. In fact, I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish wala tayong ganito. Ibig sabihin, umusupos na yung mga Tolonges sa Manila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang Tolonges eh. Kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Unang-una, magsasawa sila sa ano. Dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo goal na namin, sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagdidinuna ang uso. So kami, whether marami o konti, basta tama yung sinabi ni General Abad. Best effort. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, can you take us kung paano po nahuling mga member ng gang, ilan po yung na-arresto, tsaka kailan po nangyari? 50. Pardon, ma'am? Ayun, tatanong ko lang po, sir, can you take us kung paano po nahuli yung mga suspect ng gang, and then ilan po silang na-arresto? Ito pong ngayon, itong Duran-Duran ay 5 po lahat yung nahuli. Bali, yung aking pong complainant ay nagreklamo, then pinalo ako ng pulisan. Dahil na po natin. Sir, saan po nangyari yung incident dun sa complaint? And when? Ano po ito? Anong Top Avenue? While nasa loob po siya ng bus. Sa loob po ng bus. Tapos, paano po nahuli ng mga pulis natin, sir? Nag-fight po siya ng reklamo, then nagpalo ako yung ating pulisan. Tapos, sir, last na po on my end. Tatanong ko lang po kung apart from this 4 po na na-arrest, meron pa po bang ibang member na mas na still out? Meron pa po, ma'am, paano ako po yung ibang members po kanila po. Kaya lang po, kasi sa police operation, so hindi ka naman po anymore. Success in my soul. So, sit na. Umaga, sir, ano Uy, mag-ingat kayo bukas ha. May ano naman. O may tama naman tayo bukas. Yes, what's up? ano po yung profile itong grupo to? Like, do they have previous criminal records? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Binasa ko yung background ng iba. Mga criminal. May mga previous pending cases. Kasi these are the things that are available. Kaya, okay, to give a very picture of how this
type of group or sector of criminals. So, usually nagkakandak ng crimes against property. I hope kumuga itong mga to. I hope kumuga ito. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan. So, papiyansahan, pagpiyansa, kasi sa Iswi, sa ulo, Ednep, sa ulo, hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan, yung mga krimen nila, bailable. So they thought, Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirahin na ng tirahin, mababawi na ng primo. Halimbawa, isang ulo dyan, napiyansa ng etne, nakadisgrasya ng iPhone 15. Nagsasay 15. Ano magkano? 90 sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posa. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa atin natira, may posang pa, malamang yung piyahit-piyahit sila. So, ano gagawin? Maybe sa pamilya nila, or mag-bisyo. Anong klase mga bisyo? Becho, o sugat, kaya magtotrompeta. Ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to. Kaya sumisika. It became a practice. I hope they will cooperate. Ako may duda ko na may tangan-tangan na ito. As a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo magbabago, huwag niyo naman gawin sa Maynila. Ayun naman ay bilang ama ng lungsod. Nakikiusap ako. Pero kung hindi naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din manginginig ang Manila Police District to guarantee that justice will be served. Peace and order for city government will be achieved. So yun ang panawag ko sa dati. Mayor, tama ba? Even during your first term, that time when you were mayor, meron na po itong duwag-duwag? Yes. Meron na rin mga nakakalawit ng araw. So they didn't stop? Talagang hindi. Ano to? Fresh. Ano siguro? Ano ba ito? Remnants na lang? Wala na. Ano na yan? Malamang yan. Yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro ng mga lumang panahon. So, dahil naika-transfer kasi it's a crime. Just so you know, it's a crime. Tinuturo yan. Pinapractice yan. And it will become a skill. Then, I know it very well. I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Yes. May testing yan. Usually ang testing yan tatams. Mga batang estudyante. Bago titira ng malaki yan. Ano naman na yan? As they progress. Kaya, yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. So you've got 5 now? Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that wala na. So you believe mas marami pa po sila? Di good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Pwede na kayo magkumpiyangan sa CTJ. We welcome them. But, tulad niyan, hindi dito na yung mga kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Alam mo yun, lipat na tayo.
Sa ibang syudad na tayo tumira. Pangarap ko, huwag na. Baka magaling din ng pulis doon. Pero dito, make sure, sinasabi ni General Abad, based na rin sa direktiba ni General Torre, Chief PMP. May pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police System. They're doing it. So may leader ang Dulo-Dulogan, isa po siya sa kanya. Sino ako? kasama yung Rapi. Rapi. Sila po na po. Oren. Ano ko, pati po matagila po na po. Are there any questions? Nana? O, tayo muna. Ito Ito, real to. Mukhang makakapiyansan naman kayo. Slide kayo na. Makakapiyansan naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyansan. Mga 16 to, 10. I don't know. But most likely within that range. Parang 16 auto lang to eh. Hindi na katulad na ibang kaso nila. Ang 16 auto sa ismit, ang 7 din. O 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, para malasakit. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at ano ang kinabukasan. With all honesty, I hope you will stop. Tigil niyo na yan. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Kidding aside, ikiusap ko sa inyo, tigil niyo. May gobyerno na sa Manila, promise. Sayang. Baka mamaya, magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman, may pamilya rin kayo. Kaya nagmamahal din sa inyo. Kaya lang tayo titigil pag huli namin. O baka may panahon pa magkakaroon. Yan, pakilala sa atin. Sayang. Mayor. Yes. Most likely. Pero pwede syndicate. Kasi pwede crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly because that is still crime against property. And imagine the trauma to the victim. Diba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka. Pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos. So, sindikato. Parang ano yan eh. Nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Itong mga lesbo ko sa kaliwa, alam nila yung istorya nito. Yung mga shoplifter, lalagay sa ilalim ng saya, dodoble na suot, and so on and so on. Pag-uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan. Doon, i-befriend na yun. Doon, lahat ng barkada, yung nakuha nila, bibilangin yun, bench shop, bench, yun ang araw na masarap tirahin yun. Kasi I demand yung tapos yung return, yan, bench shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt. Ang Maui yan sa I demand kasi yun.
Original to, ah. Tapos may gagastos. Tapos isasalihan na. Pero may tamang-tamang yung mahawak sa kanila. Kaya minsan naman, sa community, binibili na. Di ba? Piso, sandaan. Mabibili mo sa sinta, original. Talagang nag-i-evolve lang. Ngayon, cellphone na, dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang okay na? Boss, may mas Sure. last question lang po. This is Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na Mayor yung ano po ba ang magagawa ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Yung lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Maghanap silang trabaho. Hindi nga tambay, may akap eh. Yung mga pinag-iwala. Ayos. Mukhang hindi na akap to. Hindi. Ano naman? Ako, I don't want to romanticize the situation. But I'm just going to state the fact. Si Joanna kaklase ko yan. San Mario. Kaklase ko yan. Although alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa arte eh. Taga-mabuhay ako eh. Mano ba naman mang-istribo ko doon? Mano ba naman? Isang biyahe lang. Pero hindi ako na merwisyo ng kapwa. So, hindi rin ako nag-solve eh. Anong ginawa kong hanap buhay? Basurero. Sidecar. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Ginagawa ko eh. Tingnan niyo malaki ng katawan nitong salto, mas malaki pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, kuyat, alipungan, mimit, hitang mo. Pero wala akong napakang may paa na may paa. Maswerte lang, nakapag-artista. Hindi ko makalang pang artista yun. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, anong mensahe? Yun ang mensahe. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, pwede na tayo lumaban ng parehas. Pag banat tayo ng buto, yun ang mapapayo. Other than that, they'll go back. Kami, tatrabawin namin dapat namin. Alam nila, Johan. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam niyo ba tukso sa akin nung high school? Tukso, yung, di ba binubuli, yung mga bully. Ano ang tawag sa akin nila? Walang biro, ha? Tigilan po tayo ngayon. 1992 to, ha? Mayor. I swear to God. I swear to God. Ang tawag nila sa akin. Ano lang, ha? Patang sa tayo. Mayroon kasi magsinungaling. Sinasabi kong basurero, cyber boy. Matutuntong din naman ako. Totoo yun. Ang tawag nila sa akin, inubuli nila ako ng araw. Mayor. Bakit Mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez sa Malangit Tawa. Let's keep Manila clean and green. Akutin ang basura. Basurero ako. Kaya tawag nila sa akin, niloloko nila ako ng araw. Ayun. Iyak ako eh. Kaya mo, binatilyo na ako, nabubulit pa ako. Iyak ako. Hindi nga, walang pirap pa. I swear to God. Ang tawag nila sa akin,
Mayor. Akalain mo konti, pag-insulto yun. Kaya ginawa ko, promote ko sarili. Para masurira, to side ka. Kaya akalain mo, nagdilang ang sila, nag-yorme ako. So, may pahabol na tanong si Doris. Doris. Doris! Good morning. Good morning, Mayor. Good morning, Galing na mga guys. klase ko, pwede magtrabaho sa Quiapo. Manghula. Hula-hula. Good morning. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep, yung parang naglilitanya na humihingi ng tulong, na parang iisa yung kanilang statement na humingi ng tulong para sa operation ng anak. Anong dapat gawin? Pumunta sila dito sa City Hall. Kanina, nakita nila General. Yung sulat sa akin ng taong bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo dito. Good things come to those who wait. Kaysa delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasabit sila. Baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Basta ito, yan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito ang Bulwagang Bayan. Magtsatsagay nyo lang. Kaya hindi lang po kayo humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4 o 5 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance or medical reason, even yung misan, nakakabasa pa ako, tuition fee. Subukan ninyo ang inyong pamahalaan ng sulat. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o ma-resolve namin yung pangangailangan lang nila. Kaysa magbabakasakali sila sa jeep na baka mamaya ma-disgrasya pa sila. Alas na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga ide-demolish pa na barangay? Yes, marami tayong sinulatan. Nag-due diligence na katulad yung nangyari doon sa Paupahan. Bilib ako doon. Pero sa Lugawa, yung classic yun. Ito po, para kay kagawad. Kompleto. Pero ano po yan gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo. Yung dulo, may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadali yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Na ano talaga yun, napabayaan. Ako, nahuli ka. Patapos na. Mahuhuli. O, shout out. Drop na. Meron pa ba kayo? Para meron kayo Wala na, boss. Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito. At natutulungan kami na impormahan ang taong bayan. Pati sa mga vloggers. Nandito lahat. Radyo, television. We owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa din sa mga to, yun ang biktima sa kanila ng araw. At least, marasabi mo na ay, nakamit ko rin ng justisya. Ngayon naman, bukod sa informasyon na pinagkakalog sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, the City Government,
we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na pong isipin bating panimula lang po. 3 weeks na to. Ilang weeks pa gusto nyo para mapatunayan may gobyerno na sa Maynila. Sa mga tulongges na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka nang di ka magsisi sa huli. So, kumanta pa. Leo, leaving aside, it's a serious reminder. We are very serious about it. But, sana lumayo na kayo sa mga gawa. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola ko, at mga taong dumadako sa Maynila, naghanap buhay sa Maynila. Magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Muli, I need your help. I need everybody's cooperation. Because together, we can make this city great again. Maraming salamat. Palahin nawa kayo ng buong may kapal. Happy Monday and Manila. First.